In this video, pag-usapan natin si OPeso VIP Loan Up na palagi ko siyang nakikita dito sa aking SOCMED. Nakikita nyo dito na available to download siya sa Google Play Store at nakalagay dito na pwede din siyang i-download sa App Store. Pero nung tinignan ko naman siya sa App Store, sa iOS is wala po siya doon and downloadable po siya sa Google Play Store. And FYI lang, itong si OPeso hindi na talaga siya bago. Existing loan up na po ito, matagal na at in and out siya sa Play Store. Since kahit papaano naman, hindi rin naman siya gaano nagbago ng logo. Parang flawless lang yung logo niya ngayon. Dati kasi ganito rin naman, may mga konting details lang. But anyways, ito pa din yun. So nagmumukha lang po talaga siyang bagong loan up this year 2025 kasi ngayon lang ulit siya na-release at nagkaroon ng update. Makikita niyo po dito sa Google Play Store guys is nakalagay dito na napaka-konti pa lang po talaga ng reviews niya and may mababa din siyang rating since meron na siyang 10,000 downloads daw. Well, itong si OPeso VIP Loan Up po is under po siya kay Waxin Lending Incorporated. Meron daw siyang SEC registration po which is guys, nung tinignan ko naman po siya sa list of recorded online lending platform po ng SEC is wala po siya doon. Since itong loan up na ito is sabi ko nga sa inyo existing na siya before, dapat matagal na talaga siyang meron siyang SEC registration. Sa active list po siya of recorded online lending platform kasi loan up po siya eh. Anyways, kaya kailangan po natin tong pansinin no kasi baka mayroon sa inyo dito na gustong i-try ito at mapadaan to sa inyo or masendan ba kayo ng links and interesado kayo applyan to kaya huwag nyo munang i-download sa mga wala pa. Ako po muna yung magta-try nito. Tingnan nyo po muna yung application process ko dito. Na-try ko na po siya at meron po siyang instant loan offer po talaga kahit po tayo dito ay unemployed. So nag-accept po siya noon. Yung instant loan offer na yun, masasabi ko kaya na yun ay recommended or good ba utangan tong loan app na ito? Since siya ay naging existing loan app before at in and out sa Play Store at nagmumukhang bagong loan app po itong so susubukan ko po siya. Ngayon, so dinownload ko po yung app and then kapag open po natin sa app guys, we need to agree the privacy policy of this app. So meron silang i-access, mag-permit tayo dito, i-allow natin to, i-access yung ating contacts, locations, etc. no, para makapag-proceed ako dito kasi hindi ko po siya mapasok kapag hindi ko po siya in-allow or in-agreed. So, agree and continue po tayo. And then, right after po, I need to provide my mobile phone number here and then, i-enter po natin yung verification code po na isinsend po sa aking number. And then, after po niya, no, click lang natin tong privacy policy and then, mag-login po tayo. And then, allow lang natin tong mga nagpo-pop up dito. And then, here po sa dashboard po ni OPeso, meron po siyang maximum credit limit po dito sa first loan daw of 20,000 pesos. So, wala po siyang gaanong details dito, no. All we need to do is to apply this loan up na ito and click po natin tong get instant approval. And then here po, we need to undergo their loan process po including their personal information, emergency contact, identifying information or withdrawal info, and loan information. So to begin with, no, click lang natin tong apply now and then dito muna tayo sa basic information na we need to fill up the employment type, patient, payday, monthly income, education, date of birth, purpose of your loan, gender, marital status, email, current type of residence, and current address, and optional naman yung second phone number. So, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo sa type of employment po na ito po yung mga choices nila. Nag-accept po sila ng unemployed, salaried, self-employed, self-employed professional. So, pipili lang tayo. Kung saan po tayo nakabilong, guys. Pero kung unemployed po yung pipiliin natin, wala naman ding pinagbago. Kailangan pa rin natin mag-provide ng ating payday, monthly income, and etc. So, wala siyang pinagkaiba kahit salaried pa yung ating pipiliin dito. Ganun at ganun pa din. So, unemployed po yung pinili ko. And then, of course, filapan po natin tong basic information na kinakailangan po nila no, for us to proceed and then move on tayo. Which is, nagre-require po sila dito ng emergency contact na po agad. So, nahihingi po sila sa atin ng 4 emergency contacts po and hindi po siya phone book list direct. Mag-fill up po tayo dito manually. Pangalan po nila at yung phone number. And then, next po is the identity information na. So, here po is our ID details na po. Dito na po natin ini-input yung ating name. Yung ating name po as in on our ID. So, mag-ingat kayo dito guys kasi dito po if magkaroon ng mismatch possible na hindi tayo magka-offer kaya i-check nyo po yung name nyo po at saka yung nasa ID nyo kailangan match po yun. First, let us provide our name, our ID name no and then ito po yung mga IDs po na nire-require po nila ang dami po nito so siguro naman meron tayo kahit isa nito and then after po natin makapili ng ID so i-input din po natin yung ating ID number and then pipicturean po natin yung ating ID front side of the ID
ID, handheld ID photo na hawak natin yung ID natin. And then, sa last one is our self-verification. And then, after po natin, masettle to. So, proceed tayo sa next step, which is the withdrawal method na. Which is here, guys, ito po yung mga payment method po na ina-accept lang nila. So, meron silang mga bank, meron silang e-wallet, meron silang mga remittances. And at the same time po, meron silang mga fees and charges po. So, kapag GCash, Paymaya, GrabPay is 25 pesos. And as well as the bank ha, 25 pesos din. Kapag RD and Emluwilier is 130 pesos, mas malaki siya. So, sa GCash tayo. And right after that, meron po akong instant loan offer. Yes, instant po kasi system generated lang po siya. After ng application, meron ako loan offer po of 800 pesos lang. And ang loan term siya dito is 150 days. But, it's, alam nyo na, kapag magandang mga 150 days or longer term payment, hindi naman talaga siya reliable. Anyways, no, wala siya masyadong details dito. Kailangan natin buksan yung aking loan details para makita natin ano ba ang breakdown nito, magkano na lang yung matatanggap ko. So, here po, meron nga ako loan amount na 800 and then meron siyang hinihing platform service fee na 280 pesos and then itong channel fee nga. Yung charge ko nga po sa GCash kanina pang disbursement is 25 pesos and kung ito total yan lahat, then ima-minus po yan sa 800. Ang marireceive ko na lang po is 495. And ito po yung installment plan ko. So, 7 days to pay. Yes po, 7 days to pay lang. Yung first payment ko na kailangan ko na daw bayaran itong 800 pesos. Sa second installment repayment ko which is pang 150 days ko sa October ko pa babayaran yung 3. Nalagay pa dito ha, installment bill amount of 3 pesos can be reduced. So clearly po, nakit lang tayo dito sa longer term payment niya. Ang katotohanan niyan, bawing-bawi na po sila within 7 days to pay. Nakuha na nila yung gusto nilang makuha sa atin. At lang kotang-kota na sila dito. Imagine ha, 495 pesos na lang yung matatanggap mo sa 800 pesos. Ang liit na nga ng loan amount mo, mas maliit lalo po yung ating matatanggap na lang. Lumalabas po kasi yung effective interest rate po nila dito sa akin is 38% of my loan amount within 7 days to pay. Diba? Ang lala nun. Kaya hindi rin natin masisisi minsan yung iba na i-grab talaga yung mga 15% monthly, no? Kasi though malaki na rin naman talaga siya. 58% up to 50%. Usually ganun yung mga nagsa 7 days na loan up. Which is, I cannot recommend this one. Hindi talaga siya recommended dahil. Kaya ako, hindi ko po siya dinisburse guys kasi masyado na akong lugi dito within 7 days to pay. So alam niyo naman, no? Kapag may mga ganitong mga loan up, tinatry ko yan. Depende sa loan terms, depende rin sa loan offer. Since hindi nga siya buong matatanggap, hindi ko siya bet. So, parang magsasayang lang talaga ako dito. Hindi ko naman din kailangan. So, I thought, guys, wala namang pinagkaiba, wala namang pinagbago si O-Peso VIP before versus ngayon. So, siguro lang, nagkaroon lang talaga ng bagong release tong app na ito. Pero doesn't mind na lang din, ano? Kasi wala naman talagang pinagbago. Ganun at ganun pa din naman talaga siya. Bumalik lang talaga siya ngayon. And I thought, nag-improve tong loan app na ito, pero still, wala pa din naman. Anyway, sino dito nakapag-try po kay O-Peso VIP loan app? Paki-comment down below naman po yung mga experiences nyo. Don't worry, palagi ko pong i-share sa inyo yung mga bagong update sa mga bagong loan app ngayon, no, na mga umuusbong at nagpapalit-palitan ng pangalan at mga existing loan app po na katulad po ni O-Peso na bagong release ulit, nagmumukhang bago ulit. So, ina-update ko po yan time to time, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko po mismo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po, ayaw po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!